morning. May siservisan tayo ngayon dito sa Puisan. Itong namin, client namin ngayon, talagang napapagawa sa amin. Ngayon, yung may-ari nitong Puisan, naging tropa ko na rin. Baka problema sa food, kami na tinatawag. Ako na tinatawagan. Ngayon, napupuntahan natin, naghihilaw daw yung lamig ng aircon. Minsan malamig, tapos minsan naghihilaw. Hindi natin alamin natin kung saan yung problema. Dati naman, walang problema kung kami nag-release. Tapos, nung una, nirepair ko. Ang pala nila, aircon nila, Daikin. Ngayon, nirepair ko. Tapos yun, simulan nun, ako na yung ako na lagi yung pinapagawa. Tapos ngayon, aalamin natin kung anong sira kasi ang sakit ng aircon niya, naghihilaw ang lamig. Tingnan natin kung saan ang problema kasi nga, ang nangyari kasi dito, yung sa taas, yung sa outdoor niya, yung condenser, pinarelocate kasi nga, nirenovate doon sa taas sa outdoor niya. Ngayon, naghihilaw na yung lamig. Sinek ko nakaraan, pinuntahan ko, nagbawas yung freon. Tapos, kinargahan ko ng freon. Lumamig siya. Tapos, pasintos ito. Hindi natin alam yung sakit niya. Kaya balikan naman natin yung balikan. Okay. Ito na yung aircon ni Sir, yung may-ari ng Koisan Japanese restaurant. Ito, ayan, 2 horsepower to, Daikin, yung 410 na model. Ngayon, anuin natin kasi ang reklamo niya, hilaw daw yung lamig. Yan, pakiramdaman natin. Malamig siya dito sobra. Pagdating dito, hindi gaano. Oo, malamig dito. Posible din na nagbawas yung freon or else, malamig na dito. Subject for pull down. Dalawa lang yung option natin siguro dito. Ang unang option ay titingnan natin kung buo pa yung freon. Tapos pangalawa, kasi meron naman tayong parameters para ma-check siya. Pangalawa, yung titingnan natin kasi siya dito sa part sa kanan malamig, pero pagdating dito sa dulo, sa gitna, meron malamig din. Yan sa dulo, medyo hilaw na siya. Ibig sabihin, pull down natin to. Pull down cleaning to. Yung pull down cleaning po ay parang deep clean po siya. Lilinisin. Ibababa po yung yung accessories lahat sa indoor. Ang nilagay. Masyadong maingay. Pero di ba nadadaya sa capacitor yun? Hindi. Kasi pag halimbawa, dadayain mo sa capacitor, ang motor naman yung sisirain. Yung motor na talaga yung sisirain nun. Mas yung winding niya. Kaya pala sa labas sunog yung winding. Sa labas ng meron pala indicate na frequency. Kaya frequency sa voltage. Kasi meron kasing motor na DC, electromagnetism yung napapapano sa kanya. So, pag hindi mo yun, sunog. Susunog siya. Masunod. Kaya masunod yun. Kaya parang baliktad. Magagaling tayo. Doon talaga ako natuto. Grabe ang training ko dyan. Mga kinasal. Mga inasal sa ka-choking. Ang laki nun. Gano'ng katagal yun? Oo, mga pro-compet. May mga kalokohan kami pinagagawa dyan. Baka may ano pa. Sa baba, sa baba, sa baba.
Wala na. Dami mo na kayo. Bakit? Natang nag-realize. Oo eh. Gusto niya pala kami sa akin at dumama sa bahay. Tinawagan nga nila ako eh. Sabi niya, nadaanan ka namin. Saan naman sila? Sabi mo si yan yung may-ari oh. Loko ka talaga. Damay yung mayari. Totoo naman, ba't ka tumatawa pa? Pag ganyan dapat may tripod ka na eh. Oo nga. Masarap yung ano nila dito sa Kuisan. Kaya marami talaga bumibili dito. Endorsement. Dapat nga ano yun. Makuha na yung nasa harap eh. Mamaya ba dapat na ilibre ako ano eh. Joke lang. Loko ka talaga. Patawa. Pumasok ka sana ako sa school eh. Ngayon? Oo. Wala mo kabayan, kahit butas yan, kahit matanggal na yun, wala nang problema. Ito, nabubutas kasi nga yung pressure ng compressor. Papasok yan dito galing. Iikot-ikot yan. So, ito, ang characteristic naman ni ano. Nagets ko na yan. Ito pala, pwede yung linya dun sa kabila. Kung ano. Oo, no? Pwede pala yun. Kaya pala yung case, may abang siyang butas din sa kabila. Suggestion ko naman po, ko naman dito, kung gusto, kung suggest lang, lagyan mo ng backup. Kasi nga, kung halimbawa, Isa pa, kung wala no? kang backup, ngayon magka-problema yung isa. So, ngayon, ang ano, Saan maganda pili yung- ka ng mga sikanhan. Saan maganda yung price to yun? Ano, Saan maganda yung price yun? planuhin mo, para, kasi nga, halimbawa, kung wala kang backup, ang nangyayari niyan, walang earphone. So, wala kang mahal na customer. Sa- Ilang milyon malulugi mo kung i-compare sa... Saan maganda yung pwesto yun? Kasi inisip ko dun sa kabila. Oh, Saan mo naman pala daanin yung linya niyan? tubo. Pwede mo dito, ano. Haba niyan. Oo. Lahat ay, ano, basta. Kasi alam mo, di ba? Ilang ano na yung nawala, ilang pera din yun. Sayang. Magkano na ba 2 kahit 2.5, no? 2. 2 ba kaya na? So, tingin mo. 2 kaya? Kaya na. Maliit lang naman. Oh, kaya na. O 2.5 na, konti lang diferensya nun. Magkano ba 2.5 niya? 40? Bili ka ng stanhan. Mas Mura. mura. Brand new na lang. Ikaw, masasayo mo. Mas maganda rin ba? Pero, may second hand ka, di ba? Magkano yun? May second hand ka pa dun eh. 85 lang yun. May tubo pa yun. Inverter na yun. Ilang horsepower yun? 2 horsepower. Malamig na. Ginaginaw na kami doon. Ang ginagamit yun siya, Tested na yun. Tested na yun? 8. Magkano? Ano brand yun? Ano, your... Yun. Maayos pa yung kaha. Oo. Oo. Oo, maayos yung kaa. Kaso nga lang, may mga dito sa kaa na to, dito. May mga... Yung pin lang? Oo. Basta maayos Ayun yung yung ano. Oo, sa lamig, di ka ano doon. Mabibitin. sobrang lamig pala talaga, no? Tingin mo, magkano abutin yan sa aming install? Ito yung thermostat niya. Ha? Yan ba? Dito. May free yan sa loob daw yan, no? Ha? Wala. Kalukuhan. Sakyan nata. Yung sasakyan yata yung meron. Kakalimutan. Isa rin yan pinag-aralan namin. Kaso, kakalimutan. Hindi na masarap. Service ka ng car aircon. Oo, Kesa baka yan. mapasukin eh. Kaso wala akong ano eh. Walang... Pero ano Yung pag-aaralan? mga kaklase ko, inaano ko, hindi naman nag-ano. Alas na. Hindi yung paglilinis ng aircon, pag-aaralan mo dun eh. Sa aircon ng kotse. Basic na yun eh. Ang pag-aaralan mo dun yung baklas ng dashboard, baklas ng ceiling. Oo, yun nga yan. Yun yung nakakainis eh. Ang ako naman,
Kaya hindi ko pinasok muna kasi nga ang nangyari, hindi ko naman kabisado yung pagbaklas ng mga dashboard na yun. Pag may sarili ka ng kotse, parang, di ba, Oh. nakakalikot mo. Meron kasing coaching na natanggalin mo lang yung compartment, nandun na yung operator. Eh ngayon, lahat galas eh. Pero merong, may ginagawa sila na hindi na kailangan ng kalasin. Oo, meron yun. Ano ba yun? Yung may monitor. Yung pressure ano lang nila. Pero yun nga, hindi mo ma-deep clean yun. Iba pa rin yung nakikita mo. Yung kakalasin mo yung evaporator na pwede mo toothbrushin. Kaya naalikabukan yung mga receiver eh. Next. Lower naman eh. Wala ko bumili na ito. Gusto ko yung hindi siya bulky sa ano. Malaki kasi yung nabibili. Yung parang malaki. Nakikita ko sa DIY. Shopee. Baka nga makabili nga ng ganyan. Pero ako ganyan dati, nasunog yung motor. Wala na. Hindi ko na magamit. Maganda nga yung discarding Pag masunog yung motor, yun. Hindi, lesson yung trabaho, no? Pag ganyan. Oo. Actually, ano kasi yung standard kasi talaga yan, baba talaga. Kaya ang problema kasi, nakakaroon ka ng bakya. Okay na nga yan. Mas okay yan. Yun ang ayaw ko. Babalik ka, gasolina, oras. Tayo. Buti kung taga dyan ka lang sa kanto eh. Kahit taga dyan ka sa kanto, yung oras mo, instead na Ginagawa mo na sa iba eh. ano mo sa ibang customer, wala na, hindi ka nakikita. Doon ka na sa bakya papunta. Yung mga ganun eh, charge to experience yung mga ganun. Oo, may experience. Nangyari kasi yan sa Bacoor, puro ko ginawa. Ang hirap, pagdating na 3 buwan, naubos yung payon. Nag-giling. 3 buwan? Oo, hindi mo makita kasi yan. Nandun niya yun eh, sa... Actually, nagpurat mo. Wala naman iba eh. Wala ka naman ibang kinalaw eh. Ayun, para lalagyan ng mahabang presyo ngayon, 450. Ay, hindi nagpapakita, hindi mo makita. Kasi sobrang late. Pero may duda ako dun eh. Tingin mo. Ha? May duda ako dun sa binutasan kasi nila eh. Wala yan. Tingin mo? Ang tanggal yung tape eh. Tanggalin mo na yung duda. Ha? Wala yun. Tanggalin mo na kasi lumamig eh. Kasi doon siya nag-start na matagal. Pero ang tagal niyang magbawas eh. Parang nasa 1 buwan din eh. Bago na nag-error eh. Pero napapansin na namin ni ate, sabi ko eh, sabi ko kay ate, never tayo bumababa sa 80. Ganito kasi yan. Yung sinabi mo na leak sa yung yung sinabi mo na parang ganat na tanggalin mo yung duda kasi nga lumamig. Ang natin dyan, di ba nagbawas ng freon? Nagbawas siya ng freon, di naman natin alam kung ilang percent na gas at ilang percent na fluid ang lumabas. Ang ginawa lang natin, nagkarga lang. Mamaya na. Ha? Mamaya. Alam mo kami, lumakalis na yun, hindi ba kalis na rin? Tingnan mo. Uy, grabe ka naman, Chi! Grabe ka naman! Oo nga, baka ewan ko lang. Sana walang leak talaga. Tingnan mo mamaya, malalaman mo buo yung freon na nilagay natin. Hindi, yung sinabi mo na, nagduda ka, hindi natin alam, ulitin ko hindi natin alam kung ilang percent na vapor at ilang percent na fluid ang lumabas. Ngayon, ang ginawa natin, nagkarga lang tayo ng freon.
Pero din natin alam kung ilan yung kung tama ba na content ang nilagay natin na vapor at saka fluid. So ang nangyayari, naging hilaw ang lamig. Kasi yung Freon, naging unbalance yung content ng vapor sa fluid. Naging hindi siya balanse. So ang nangyari, maging hilaw yung lamig ng aircon mo. Ang gagawin dyan, yun yung option natin na huli. Ano natin siya lahat. Palitan yung bago. Palitan ng bagong Freon lahat. Ang problema, malaki ang ano nun. Mapapagastos ko nun. Ang ako kasi, ang ano natin, inaano natin na hindi ganong mapalaki yung gastos natin. Hindi tayo yung talagang tatagain natin si client, tatagain natin yung ano. Pero pag kunyari pinlash, magkano yun? Ilang kilo yung ano, yun, puntahin natin. Ilang kilo yan? Dalawa? Titingnan natin doon sa ano, sa outdoor. Malalaman natin kung ilang kilo yung kakainin niya na Freon. Ano lang yun. Kasi ilang kilo. Kung 2 kilo, Magkano na 1 kilo ba kayo? nasa ano din, nasa 500, 550. Sa ibang ano, depende sa gabilhan mo. Bago mag-pandemic, magkano lang yung Daikin na Freon? Kasi bumibili ko ng Freon para sa mga customer sa auto sa kotse. Gaganda ng ganyan ko dati, you know? 9.55. Para malaman natin na goods, inita natin tong out. Bukas. Nainitan mo na. Tingnan mo siya kung bumaba yan. Kailangan bababa yan. Naging 9.5, maging something 8 na lang siya, 4 o 4. Maayos ah. Maayos. Naging 4 siya. Ito yung sinasabi mong thermostat. Ang trabaho nito, iko-control niya yung lamig sa loob ng room. Pangalawa, siya ang magdidikta sa compressor na andar o papatay. Oo. Or ano siya, ang tawag na ito, stable yung Malamig ano. ito yan, idle yan eh. So, okay to. Okay yung ano na ito. Huwag na tayo magduda dyan. Na natin. Pero maaari yun eh, bakasan dun eh. Yung sinabi yun, yung dumi na yan sa likod. Sa Tapos naiipon sa kompreso yung naiipon sa may side na malamig lang. Mag-i-off nga nung ano. Oo, naintindihan mo na. Yung sinabi ko na ano. I-off nga ng thermistor yun, di ba? Naintindihan mo yung sinasabi ko.
Pero 2 years. 3 years, no? Ngayon lang na pull down, 3 years. Yun yung sinasabi ko, pag di mo sinunod yun, magkakaproblema ka talaga. Ang number 1 yan, maging hilaw yung lamig. Pangalawa, tawag nito, magtutulo. Swerte ka nga, hindi nagtutulo eh. Yung iba ay grabe. Malala pa dyan. Grabe yung parang ihi eh. Kaya Tulo, no? na-encounter na ako yung batya nila. Dahil sa aircon. Parang Yung sa tundo, nangyari sa akin. hindi nila kaya wala aircon yun. Kaya ginagawa nila. Oo, tutulo dun sa loob. Pati yung mga bedsheet, basta. Sa tondo yun, di ba, love? Oo, sa tundo. Binaklas na natin yung aircon. Ayan, nakapansin natin na sobrang dumi yung yung likod. Ayan, tanggalin natin yan. Eliminate natin. Mura pa rin. Mga board preventive sa Ayan, para hindi Ayan, ayos. Gusto mo ba, kailangan pa natin gusto mo dagdagan? Meron pa din. Okay na yan? Siguro okay na yan.